Sa isang sulok ng kapuluan, kung saan ang maalon mismo ang nagahabi, nga kwento at ang hangin ang bumubulong ng lumang alamat, matatagpuan ang maliit na nayo ng San Pascual. Isang lugar kung saan ang buhay ay kasing simple at kasing bilis magbago ng dagat na kanilang sinasamba at kinatatakutan. Dito nakatira si Leo, isang binatang mangingisda na dating kilala sa kanyang matipunong pangangatawan at mga ngiting kasing liwanag ng araw. Ngunit ngayon, ang liwanag sa kanyang nga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan, isang anino na dulot ng isang pusong sinugatan ng pag-iwan. Gabi-gabi, ang kanyang kalungan ay hindi na ang payapang dagat, kundi ang matapang na amoy ng lambanok na unti-unting lumulunot sa kanyang maalaala. Isang gabi, habang ang kalangitan ay nagbabadayang magalit at ang hangin ay nagsisimulang kumantangang isang malagim na himik na puno na si Leo. Ibinuhos niya ang huling laman ng bote at padabo na tumayo. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa naknangalit na karagatan. Hindi niya pinansin ang masigaw matatandang mangingisda na nakbababalang huwak siyang pumalaot. Para sa kanya, ang unos sa labas ay walang-wala kumpara sa unos na sumisira sa kanyang kaloban. Tinulak niya ang kanyang malit na bangka sa tubig. Bawat sagwan ay tila isang paktulak palayo sa sakit na pilit niyang tinatakasan. Habang papalayo siya sa dalampasigan, ang ulan ay naging isang pader ng tubig at ang mga alon ay naging mga halimaw na may mga pangil na handang siyang lamunin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may narinig siyang kakaiba. Hindi ito ang ihip ng hangin o ang dagundong ng kulok. Ito ay mabulong, malambing ngunit nakapaninindig balahibo na tila nakmumula sa kailaliman. Kasabay nito, isang mahiwagang liwanag, kulay esmeralda at sapiro, ang kumislap mula sa ilalim ng kanyang bangka, isang liwanag na hindi galing sa buwan o sa anumang parola. Bago pa man niya maintindihan ang lahat, isang dambuhalang alon, mas mataas pa sa mga punong niyog, ang tumayo sa kanyang harapan. Tumingala siya, hindi sa takot, kundi sa isang kakaibang pagtanggap. At sa isang iglap, ang mundo ni Leo ay binalot ng nagyelong tubig at ganap na kadiliman. Ang unang dumampi sa kamalayan ni Leo ay ang matinding sikat ng araw sa kanyang pisngi at ang magaspang na pakiramdam ng buhangin sa ilalim ng kanyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata, kinusot ang maito na parabang inaalis ang alat at ang masamang panaginip. "Buhay pa ako!" bulong niya sa sarili, isang pagtataka na may kasamang bahagyang pakadismaya. Ang huli niyang natatandaan ay ang galit ng karagatan, ang nakabibinging dagundong ng alon na tila banaging, isang dambuhalang kamay na dumurok sa kanyang munting bangka. Inaasahan niyang magigising siya sa kawalan o kung mayroon mang kabilang buhay, ngunit hindi dito, hindi sa isang lugar na tila isang postcard na binigyan ng buhay. Ang buhangin ay pulbo sa kaputian at ang tubig sa kanyang paanan ay napakalinaw na parabang salamin na sumasalamin sa isang perpektong asul na langit. Ngunit habang pinipilit niyang bumangon, ramdam niya ang sakit sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ang ngagalos at pasa na naging paalala ng kanyang pakikipagbuno sa kamatayan. Nang tuluyan na siyang makatayo, doon niya napansin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Walang huning ng ibon, walang ingay ng makulisap. Tanging ang marahang hampas ng alon sa dalampasigan at ang banayat na, ihip ngang hangin na dumadaan sa madahon ng gubat na nasa kanyang likuran. Ang gubat ay hindi pangkaraniwan. Ang gapuno ay matatayok at baluktot. Ang gabaging ay makakapal na tila mangga ahas na natutulok at ang mangga bulaklak na sumisilip sa pagitan ng mangga dahon ay may mangga kulay na sobrang matingkat, halos hindi totu, isang paraisong nakapaninindig balahibo. "Tulong!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila kinain ng katahimikan, walang umaling aungaw, walang sumagot. "May tao ba rito?" Muli siyang sumigaw, mas malakas, mas desperado, ngunit tanging ang hangin ang kanyang najing karamay. Nagsimula siyang maglakad sa dalampasigan, umaasang makakitang ibang tao, ng isang bahay, o kahit man lang mapira-pirasong labing kanyang bangka. Ngunit wala. Ang dalampasigan ay tila walang katapusan, isang malinis at perpektong linya sa pagitan ng buhangin at gubat, na parabang walang sinumang tao ang nakatapak dito kailanman. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang malamig na takot. Mas nakakatakot pa sa sakit ng pag-ibig na nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan.
Ito ang takot ng pag-iisa, ang takot na makulong sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. Sa gitnang kanyang paglalakad, isang kaluskos mula sa gubat ang nagpatigil sa kanya. Tumingin siya sa direksyon ng tunok, ang kanyang katawan ay nanigas sa pag-aabang. Inaasahan niya ang isang mabangis na hayop, marahil isang baboy ramo o isang malaking ahas. Ngunit ang lumabas mula sa likod ng isang malapat na dahon ng talisay ay hindi isang halimaw. Ito ay isang batang lalaki. Payat, maitim ang balat na nasunog sa araw, at suot ang isang punit-punit na shorts at sando. Ngunit ang nakakuhang pansin ni Leo ay ang mamata nito, mamatang kalmado, malalim, at punong isang karunungan na hindi nababagay sa isang batang wala pang 12 taon ang itsura. "Sino ka?" tanong ni Leo. Naguguluhan. Tinitigan siyang bata mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng pagkagulat o takot. "Ako si Kiko." Sagot nito sa isang boses na patak at walang emosyon. "Saan ako?" Sunod na tanong ni Leo. Lumapit siya ng ilang habang. "Bakit walang ibang tao dito? Anong klaseng isla ito?" Ngumiting ang bahagyang bata. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. "Nasa isla ka?" Simpleng sagot nito na parabang iyon na ang pinakahalatang bagay sa mundo. "Isla? Anong pangalan ng isla? Paano ako makakaalis dito?" Sunod-sunod na tanong ni Leo. Ang kanyang pasensya ay nauubos na. Umiling si Kiko. Wala itong pangalan. O kung mayroon man, matagal na nakalimutan. At hindi ka na makakaalis. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Leo. Tumaas ang kanyang boses. "Lalangoy ako kung kailangan. O gagawa ako ng balsa. Hindi ako pwedeng manatili dito." Tumingin si Kiko sa dagat. Ang kanyang nga mata ay tila nakikita ang nga bagay na hindi nakikita ni Leo. "Sinubukan ng iba iyan," sabi niya. "Sinubukan ko na rin nun. Gagawa kang balsa, sasagwan ka palayo. Makikita mo pa ang islang ito na lumiliit sa iyong likuran. Isipin mong malaya ka na. Pero pagising mo kinaumagahan, nandito ka na ulit sa dalampasigan. Ang balsa mo, wasak, ang dagat, ibabalik ka niya palagi." Ang bawat salita ni Kiko ay tumusok sa puso ni Leo na parang mapiraso ng yelo. Isang katotohanang masakit tanggapin. Hindi maari. Pabulong na sabi ni Leo. Napopo siya sa buhanginan. Ang lakas ay tila nawala sa kanyang matuhot. "Paano ako napunta rito? Ang bangka ko." Sinira ang bayo. Tumingin si Kiko sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may bahit ng awa. "Hindi ka napatpat dito dahil lang sa bagyo?" Sabi nito. "May nakdala sayo dito. Nakita kita kagabi. Nakalutang sa tubig. Walang malay. May isang anino sa tabi mo. Isang anino sa ilalim ng tubig na tila nagbabantay sayo. Nang ihatid kang alon sa pampang, nawala na siya." "Anino? Anong anino?" tanong ni Leo. Ang kanyang isip ay lalong naguguluhan. "Ang tagapaalaga ng dagat," sagot ni Kiko. "Siya ang nagligtas sa iyo. Pero ang pagliligtas niya ay may dahilan. Dito sa isla, lahat ng bagay ay may dahilan. At kadalasan, ang dahilan na iyon ay hindi mo magugustuhan." Naiwan si Leo na nakatulala. Pinoproseso ang lahat ng kanyang narinig. Nakulong siya sa isang islang paraiso na isa palang kulungan. Ang kanyang pakalunot ay hindi isang aksidente, kundi isang pagliligtas mula sa isang nilalang na hindi niya kilala. Ang sakit ng puso na dati niyang tinatakbuhan ay napalitan ngayon ng isang mas malaki at mas malalim na takot. Ang takot sa hindi malamang dahilan kung bakit siya naroon. At kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya sa islang isinumpang katahimikan at ng isang mahiwagang tagapag-alagang dagat. Sinundan ni Leo ang batang napakilalang si Kiko, palayo sa dalampasigan at papasok sa puso ng gubat na tila may sariling isip. Bawat hakbang nila ay tila isang papasok sa isang ibang mundo. Ang sikat ng araw ay hirap nang tumagos sa makakapal na dahon ng gadambuhalang puno. Lumilikha ng gagumagalaw na anino sa lupa na parabang may espiritong nakmamasit. Sino? Sino ba talaga ang nagligtas sa akin? Muling tanong ni Leo. Hindi pa rin matanggap ang salitang binitawan ng bata. Huminto si Kiko at lumingon. Ang kanyang mamata ay seryoso. Hindi sino, kundi ano, pagtatama nito. Ang pangalan niya ay Marina. Isa siyang magindara.
Napakunot ang ni Leo. Magindara? Ano yun? Engkanto? Sirena? Narinig na niya ang nakwento ng kanyang lola tungkol sa mga sirena, mga magagandang nilalang na may buntot ng isda. Ngunit para sa kanya, iyon ay makwentong pambata lamang. Mas komplikado pa riyan. Sagot ni Kiko. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sila ang masinaunang nilalang ng dagat. Makapangyarihan. Maganda, ngunit mapanganib. Si Marina, iba siya. Mabuti ang kanyang puso. Sa tingin ko, ngunit ang lahi niya. Uhaw sila. Lalo na kapag malapit na ang kabilugan ng buwan, isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Leo. Kabilugan ng buwan? Anong mayroon sa kabilugan ng buwan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Dito sa isla, sinusunod namin ang buwan. Paliwanag ni Kiko. Kapag bilok na ito, nag-iba ang lahat. Nagiging balisa ang dagat kahit walang bagyo. May makakaibang tunok na maririnig mula sa gubat at ang mamagindara, lumalabas sila para manguha. Ang salitang manguha ay tumatak sa isip ni Leo, mas mabigat at mas masama kaysa sa salitang pumatay. Kaya kung gusto mong manatiling buhay dito, dagda ni Kiko, huwag na huwag kang lalabas ng bahay kapag kabilugan mang buwan, huwag kang lalapit sa dagat. Huwag kang magpapasilaw sa kanilang ganda o makit sa kanilang naawit, dahil kapag nakuha ka na nila, hindi ka na nila ibabalik. Ang bawat salita ni Kiko ay tila isang babala na nakaukit sa hangin. Nasimulang maintindihan ni Leo na ang islang ito ay hindi lang isang pisikal na kulungan. Ito ay isang lugar na pinagaharian ng mga sinaunang patakaran at ng mga nilalang na hindi niya kailanman inakalang totoo. Ilang sandali pa, natanaw nila ang isang malit na pamayanan. Kung matatawag mo itong pamayanan. Binubuo lamang ito nga 4 o 5 kubo na gawa sa pawit at kawayan. Nakatayo sa isang malit na patak na lupa. Sapat lang ang layo mula sa gubat at sa dagat. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa labas ng isa sa mga kubo. Nagayos ng isang punit na lambat. Ang kanyang mukha ay kulubot na tila mapang ang kanyang mga pinagdaanan. At ang kanyang mga braso ay balingkinitan ngunit may mga litaw na ugat. Tanda ng habang buhay na pakikipagbuno sa dagat. Nang makita sila, tumigil ito sa kanyang ginagawa at tumingin ng diretso kay Leo. Ang kanyang nga mata ay walang anumang init ng pagtanggap. Bakus ay punong pagod at pagdududa. Siya si Mang Tasyo, bulong ni Kiko. Isa sa mga naunang napatpat dito. Lumapit sila sa matanda. Mang Tasyo, siya po si Leo. Bagong salte. Papakilala ni Kiko. Tinitigan ni Mang Tasyo si Leo. Mula ulo hanggang paa. Isa na namang kaluluwang inanot ng alon. Sabing matanda. Ang kanyang boses ay magaspang na parang pinahalong buhangin at asin. Huwag kang masyadong umasa. Iho, ang islang ito, magaling magbigay ng pag-asa sa simula. Ipapakita niya sa iyo ang kanyang ganda, ang kanyang katahimikan. Pero huwag kang makakamali. Isa itong bitag, kailangan kong makaalis dito. Giit ni Leo. Hindi niyo pa ba nasubukang gumawa ng malaking balsa? Magtulungan tayo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa malabi ni Mang Tasyo. Balsa? Bata, bago pa man matuyo ang pawis mo sa paggawa niyan, sisirain na yan ng dagat bago pa man ito makalayo sa pampang. Ang dagat dito ang nagdedesisyon. Kung ayaw ka niyang paalisin, hindi ka makakaalis. Itinuro nga tanda ang dagat gamit ang kanyang uso. At lalong huwag kang magtitiwala sa mga nilalang na nakatira diyan. Sila ang dahilan kung bakit nawala ang asawa at anak ko. Inakit sila nga isang kanta isang gabi ng kabilugan ng buwan. Hindi na sila bumalik. Walang masabi si Leo. Ang pait sa boses ni Mang Tasyo ay isang buhay na testamento sa mababala ni Kiko. Nagpaalam sila at nagpatuloy sa paglalakad. Sa dulong munting hilarangang kubo, may isang bahay na medyo naiba. Mas maliit ito at napapaligiran ang iba't ibang uri ng halaman. May mga nakasabit na bungkos ng matuyong dahon at mga kakaibang anting-anting na gawa sa bato at kahoy. Sa may bintana nito, isang amoy ng pinakuluang maugat at insenso ang nanggagaling dito. Sa labas, nakaupo sa isang maliit na bangkito ang isang napakatandang babae. Ang kanyang buhok ay puting-puti na parang sinulit at ang kanyang likod ay medyo kuba na. Nakayuko siya sa isang maliit na lusong na bato, abala sa pakdigdig ng mga dahon. Siya si Lola Elara, sabi ni Kiko sa mahinang boses, punong paggalang. Ang albularyo ng isla, marami siyang alam. Habang papalapit sila, hindi man lang nakangat ng tingin ang matanda.
Ngunit nagsalita ito, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw, at tila tumatagos hanggang sa kaluluwa. Ang pusong sinugatan ay madaling malunot, sabi ni Lola Elara, ngunit mas mapanganib ang kaluluwang walang patutunguhan. Napahinto si Leo, para bang ang masalitang iyon ay direktang para sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Lola Elara ang kanyang ulo at tumingin kay Leo. Ang kanyang mamata ay kulay abo at malalim, na para bang mabalo na naglalaman ng lahat ng lihim ng isang ito. Sa titik niyang iyon, naramdaman ni Leo na tila siya ay isang bukas na aklat. Nakitang matanda ang kanyang nakaraan, ang kanyang sakit, ang kanyang pakasuklam sa buhay, at ang kanyang bagong usbong na takot. Isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ka dinala ditong dagat para lang mamatay, anak, patuloy matanda. Pero hindi ka rin niya dinala dito para lang mabuhay. May kailangan kang hanapin, at sana, mahanap mo ito bago ka nito kainin ng buo. Pagkatapos nun, ibinalik na niya ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Senyales na tapos na ang kanilang pag-usap. Dinala ni Kiko si Leo sa isang bakanteng kubo na malapit sa kanya. Naiwan si Leo sa loob, nakaupo sa isang papak na kawayan. Ang kanyang isip ay ligaw at gulong-gulo. Nakilala na niya ang mga hari at reyna sa kanyang bagong kaharian. Isang batang may kaluluwang ang matanda, isang mangingisdang nilamon ng pait, at isang manggagamot na nagsasalita sa mabuktong. At sa gitna ng lahat, ang anino ni Marina, ang magindara, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang posibleng maging berdugo. Ang bantang kabilugan ng buwan ay nakasabit sa hangin, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang iwan siyang kanyang minamahal, naramdaman ni Leo ang pagnanais na mabuhay. Hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa matinding takot. Ilang araw ang lumipas na tila mamulto. Bawat isa ay isang paulit-ulit na bangungot ng paghahanap at pagkabigo. Hindi pinansin ni Leo ang payo ni Kiko o ang mapapait na paalala ni Mang Tasyo. Araw-araw, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa pagod na itong magtago sa likod ng mabundok, nilalakat niya ang kabuuan ng dalampasigan. Hinahanap niya ang anumang bakas ng sibilisasyon, anumang pirasong kahoy na maaring mula sa kanyang nasirang bangka, anumang senyales na hindi siya nag-isa sa mundong ito maliban sa tatlong kaluluwang tila matagal nang tinanggap ang kanilang pagkabilanggo. Ang kanyang balat ay nasunok sa araw, ang kanyang ngapa ay nagasgas sa mabato at korales, at ang kanyang lalamunan ay tuyo sa kapapanawagan ng tulong na walang sumasagot. Sa bawat paglubok ng araw, kasama nitong lumulubog ang kanyang pag-asa, at napapalitan itong isang matinding pagkayamot. Ang mababala tungkol sa gabi ay malinaw na tumatatak sa kanyang isipan. Isang kwento ng takot na pilit ipinapaalala sa kanya ni Kiko bago sila matulog. Ngunit sa halip na matakot, isang ideya ang nabuo sa isip ni Leo, isang ideyang mapangahas at desperado. Kung ang nilalang na nagligtas sa kanya, ang tinatawag nilang si Marina, ay isang nilalang ng gabi at ng dagat, kung gayon, sa gabi at sa dagat niya ito dapat harapin. Pagod na siyang maghintay ng masagot. Kung kailangan niyang pumasok sa lungga ng halimaw para makuha ang maito, gagawin niya. Kaya't isang gabi, nang ang buwan ay hindi pa bilok ngunit sapat na ang liwanag upang gawing pilak ang buhanginan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo. Ang buong paligid ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang dagat ay kalmado, halos parang isang itim na salamin na sumasalamin sa libo-libong bituin sa langit. Naglakad si Leo papunta sa pampang. Ang bawat yabak niya ay tila napakalakas sa gitnang katahimikan. Umupo siya sa isang malaking bato na inabot ng tubig. Hinayaan niyang basain ng malamin na alat ang kanyang nga paa. Doon siya naghintay. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabok sa kanyang dibdib. Isang tambol na sumasabay sa ritmong takot at pag-asam. Ang oras ay tila bumagal. Ang bawat anino nga puno niyok na sumasayaw sa ihip ngang ay tila mga nakabang na halimaw. Ngunit hindi siya natinak. Kailangan niya ng masagot. At pagkatapos ng tila isang kawalang-hangan, may napansin siyang pagbabago. Mula sa ilalim ng tubig, may isang bahagyang kislap. Ang pamilyar na liwanag na kulay esmeralda at sapiro, mas malambing ngayon, mas malapit. Dahan-dahan, sa paraang halos walang ripple o tunok, isang ulo ang lumitaw mula sa ibabaw ng tubig. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pahinga ni Leo. Kung ang isla ay isang nakakatakot na paraiso, ang nilalang sa kanyang harapan ay isang anghel na may kaluluwa ng isang demonyo.
Ang kanyang buhok ay itim na itim, mahaba at basa, kumikinang sa liwanag ng buwan na parang pinakintap ng mga perlas. Ang kanyang balat ay maputi, halos kumikinang, na para bang gawa sa pinahalong gatas at liwanag ng buwan. Ang kanyang gabalikat ay perpekto, at ang kanyang mukha ay isang obra maestrang kalikasan, ngunit may isang bagay sa kanyang mamata ang bumasak sa perpektong imahe. Ang kanyang mamata ay malalaki at malalim, ulay ngang dagat sa hating gabi, sumasalamin sa mga bituin. Ngunit sa likod ng mga bituing iyon, mayroong isang karagatan ng kalungkutan, isang pihating napakatanda na tila dinadala na niya sa loop ng libo-libong taon. Ito si Marina. Ikaw, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay halos pabulong. Natatakot na baka sa isang maling galaw ay maglaho ito na parang isang panaginip. Ikaw, si Marina. Lumangoy ito palapit. Huminto ilang metro lang mula sa bato kung saan siya nakaupo. Hindi niya sinagot ang tanong, na para bang alam na niyang alam ni Leo ang sagot. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ni Leo. Muling natakpuan ang kanyang determinasyon. Para ikulong, para gawing alaga, o para kainin balang araw? Tumingin si Marina sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang kislap ng sakit. At pagkatapos ay nagsalita ito. Ang kanyang boses ay kasing lambing isang oyayi. Ngunit may bigat na tila alon na kayang bumasak ng bato. Nagpapasalamat ako sa iyo, sabi nito. Gulat na napatingin si Leo. Salamat? Para saan? Tanong niya. Hindi makapaniwala. Salamat sa paglitas mo sa akin para lang. Ikulong sa islang ito. Salamat sa pagbibigay sa akin ng walang katapusang pag-asa at pagkabigo araw-araw. Hindi umimik si Marina. Tinitigan lamang siya. Ang kanyang titik ay tila tumatago sa kanyang balat hanggang sa kanyang kaluluwa na para bang may hinahanap ito. Hindi mo maintindihan. Sa wakas ay sabi nito, binigyan mo ako ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang pagkakataong pumili. Pumili? Anong pagpili? Lalong naguluhan si Leo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang gusto ko lang ay umuwi. Umiling si Marina at sa pag-iling niyang iyon, isang patak ng tubig ang tumulo mula sa kanyang buhok. Kumikinang na parang isang luha. Wala ka nang babalikan, sabi nito. Ang kanyang nga salita ay malumanay ngunit may talim. Ang lumang ikaw ay nalunot na sa dagat. Ang natitira ay ang taong nasa harapan ko ngayon. At pagkatapos, ang lambing sa kanyang boses ay napalitan ng isang malamig na babala. Hindi ka dapat naririto. Mapanganib ang gabi sa dalampasigang ito. Hindi lahat ng aking mga kapatid ay may pusong tulad ng sa akin. Ang kanilang uhaw ay hindi napapawi kung makita kanila. Hindi kanila ituturing na isang kaluluwang naliligaw. Ituturing kanilang pagkain. Ang banta ay malinaw at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leo ang tunay na panganib na hindi lang basta pagkabilanggo. Si Marina, ang nilalang na ito na may mukhang isang diyosa at mga matang punong pihati, ay bahagi ng isang bagay na mas malaki at mas madilim. Kung gayon, bakit mo ako niligtas? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, punong mang pakalito sa halip na galit. Bakit hindi mo na lang ako hinayang mamatay? Tumingin si Marina sa buwan na parabang humuhugot ng lakas mula rito. Dahil sa'yo, may nakita akong kakaiba. Isang bagay na katulad ng sa akin. Bago pa man makapagtanong muli si Leo, dahan-dahan na itong umatras. Ang kanyang katawan ay muling lumubog sa itim na tubig. Umalis ka na, huling sabi nito. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na dalanganghin. At huwag ka nang babalik sa gabi. At tulad ng isang ilusyon, nawala siya. Ang tanging naiwan ay ang banayad na pag-alon ng tubig at ang kumikinang na liwanag ng buwan sa ibabaw nito. Naiwan si Leo na mag-isa sa bato, nanginginig, hindi sa lamig, kundi sa isang damdaming hindi niya may paliwanag. Hindi na lamang, pagtakas ang nasa isip niya. Ngayon, may isang bagong misteryo, isang bagong obsesyon, ang babaeng nangangalang Marina. Isang nilalang na nagpapasalamat sa kanya sa hindi malamang dahilan, isang nilalang na nagligtas sa kanya para bigyan ng babala, isang nilalang na kasing ganda ng bukang liwewe at kasing panganib ng hating gabi, at habang nakatitik siya sa dagat,
Alam niyang ang pakikipagbuno niya ay hindi lang para sa kalayaan ng kanyang katawan, kundi para na rin sa pag-unawa sa misteryong bumabalot sa kanyang kaluluwa at sa magandang halimaw na nagmamay-ari nito. Ang engkwentro kay Marina ay naiwan ng isang malalim na marka sa isipan ni Leo. Hindi na siya abala sa paghahanap ng mapira-pirasong kahoy o sa pagbuwang ng maplanong walang kasiguraduhan. Sa halip, ang kanyang maaraw ay ginugugol niya sa pakupo sa dalampasigan. Nakatitik sa walang katapusang abot-tanaw ng dagat. Ang kanyang isip ay paulit-ulit na binabalikan ang bawat salita, bawat titik, bawat buntong hiningangang mahiwagang nilalang. Ang matanong ay dumami sa halip na mabawasan. Bakit siya nagpapasalamat? Anong pagpili ang kanyang tinutukoy? At higit sa lahat, paano naging posibleng ang isang nilalang na may ganoong kagandahan ay maglaman din ng ganoong kalalim na kalungkutan? Napansin ni Kiko ang pagbabago sa kanya. Ang dating Leo na punong pakayamot at paknanais na makatakas ay napalitan ng isang taong mas tahimik, mas malalim ang iniisip, na parabang may isang bahagi sa kanya na nagsisimula ng tanggapin ng misteryong ang isla. Isang hapon, nilapitan ni Kiko si Leo, may dala itong dalawang hino na saging. Inabutan niya ng isa si Leo ng walang imik. Tinanggap ito ni Leo, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Salamat Kiko, sabi niya. Umupo ang bata sa tabi niya. Lagi ka na lang nakatingin sa dagat. Puna ni Kiko. May hinihintay ka ba? Tumingin si Leo sa bata, at sa mga mata nitong tila matanda, nakita niya ang isang pag-unawa na hindi niya inaasahan. Hindi ko alam. Pag-amin ni Leo, sinusubukan ko lang intindihin. Si Marina, lagi ba siyang ganun? Malungkot? Tumingin din si Kiko sa dagat. Sa pagkakalam ko, sagot niya. Siya ang pinakamalungkot sa kanilang lahat. Ang salitang iyon ay nagbukas nga isang pinto para sa mas maraming tanong. Nagsimulang makwento si Leo tungkol sa kanilang pag-usap, sa mga babala at sa mga buktong na binitiwan ni Marina. Nakikinig lang si Kiko, tumatango paminsan-minsan, na parabang ang makwento ni Leo ay nga pamilyar na himik. Nang matapos si Leo, nanatiling tahimik si Kiko ng ilang sandali. Pagkatapos, ay tumayo ito. Halika, may papakita ako sa'yo, sabi nito. Dinala siya ni Kiko palayo sa pangunahing dalampasigan, sa isang maliit at liblib na luk na napapaligiran ng matataas na batong itim. Sa gitna ng munting pampang na iyon, may isang krus na gawa sa dalawang pinaktakping sangangambakawan, nakatayo na tila isang tahimik na bantay. Para kanino yan? Tanong ni Leo. Para sa nanay ko. Sagot ni Kiko. Ang kanyang boses ay nawalan ng karaniwang pagiging kalmado at napalitan ng isang bahagyang panginginig. Dito siya huling nakita. Umupo si Kiko sa buhangin sa harap ng krus at sumunod naman si Leo. Tulad mo, napatpat lang din siya dito, simula ni Kiko. Pero iba siya, matapang. Hindi siya sumuko. Araw-araw, may ginagawa siyang paraan para makalis kami. Gumawa siyang lambat mula sa mga baging. Nag-ipon siyang nga prutas. Tinuruan niya akong mabuhay sa gubat. Sabi niya, balang araw, aalis kami dito. Huminto si Kiko. Tila nilulunok ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Isang gabi, maliwanag ang buwan. Narinig namin. Isang kanta. Napakagandang kanta. Galing sa dagat. Sabi ko sa kanya, huwag siyang lumabas. Nakmakawa ako. Pero ang mata niya, para siyang wala sa sarili. Lumabas siya ang kubo, naglakat papunta sa tubig na parabang may tumatawag sa kanya. Sinundan niya ang kanta, hanggang sa lamunin na siyang dilim. Hindi na siya bumalik. Isang mabigat na katahimikan, ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Naramdaman ni Leo ang sakit sa kwento ng bato, isang sakit na kasing lalim ng dagat sa kanilang harapan. Ang magindara ang kumuha sa kanya, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng galit para sa kaibigan. Oo, sabi ni Kiko. Pero hindi si Marina, sigurado ako ang kumanta nun, iba. Malamig, mapangakit, walang kalungkutan, gutom lang. Isa siya sa mga kapatid ni Marina, yung tunay na halimaw. Tumingin si Kiko kay Leo. Kaya ako nag-ingat, kaya kita binabalaan. Dahil alam kong may mabuti kay Marina. Sa loob ng maraming taon na mag-isa ako dito bago dumating si Namang Tasyo, si Marina ang nagbabantay sa akin mula sa malayo.
Nagiwan siyang may isda sa pampang para may makain ako, pero hindi niya kayang kontrolin ang kanyang mga kapatid. Ang kanilang uhaw ay isang sumpa. Dito na pumasok si Kiko sa mga lumang kwento. Maalamat na naipasa sa kanya ni Lola Elara. Hindi sila laging ganito, paliwanag niya. Ayon kay Lola Elara, ang mga magindara, nung unang panahon, ay mga liwanag na karagatan. Sila ay mga espiritu na gawa sa liwanag ng buwan at sa pinakadalisay na tubig. Ang kanilang tungkulin ay maging gabay. Ang kanilang nga kanta ay hindi pang-akit kundi pantawag sa mga mangingisdang naliligaw pabalik sa pampang. Sila ang nag-alaga sa mga korales at sa mga isda. Anong nangyari? Tanong ni Leo. Ganap nang nahulo sa kwento. May isang kadiliman mula sa kailaliman na dumating, patuloy ni Kiko. Isang sinaunang nilalang na gawa sa inggit at gutom. Nainggit ito sa liwanag ng mga magindara. Hindi niya sila kayang talunin sa lakas kaya ginamit niya ang panlilinlang. Inalok niya silang isang regalo, isang bagay na wala sila, ang kakayahang makaramdam ng matitinding damdamin ng tao. Ang pag-ibig, ang pagnanasa, ang galit, ang lungkot. Ang mukha ni Kiko ay naging seryoso. Tinanggap nila ang regalo, hindi alam na ito ay isang lason. Kasama ng nga damdaming iyon ay ang walang katapusang gutom ng kadiliman. Ang kanilang liwanag ay nagsimulang mangitim. Ang kanilang nga kantang paggabay ay naging ngawit ng kamatayan. Ang kanilang pag-alaga sa dagat ay napalitang ng pagnanasang lamunin ang managlalakbay dito. Naging maanino silang kanilang dating sarili. Mga magagandang sisitlan na puno ng isang sinaunang sumpa. Napatingin si Leo sa krus at pagkatapos ay sa dagat. Ang lahat ay nagsimulang makaroon ng saysay. Ang kalungkutan ni Marina, ang babala niya, ang kanyang nga salitang, binigyan mo akong pagkakataong pumili. Si Marina, bulong ni Leo. Ang kalungkutan niya, ito ang natitirang liwanag sa loob niya, di ba? Nakikipaglaban sa dilim. Tumango si Kiko, sa tingin ko. At sa tingin ko, kaya ka niya niligtas. Dahil nakita niya sa iyo, hindi ko alam. Siguro nakita niya ang isang pusong katulad ng sa kanya, nasasaktan pero lumalaban pa rin? Siguro, sa pagligtas niya sa iyo, Leo, sinusubukan niya ring iligtas ang sarili niya? Tumayo silang dalawa at nagsimulang maglakad pabalik. Isang bagong bigat ang naramdaman ni Leo, ngunit hindi ito ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Ito ay ang bigat ng pag-unawa. Ang islang ito ay hindi lang isang kulungan. Ito ay isang larangan ng digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. At si Marina, ang magandang nilalang na may malungkot na magamata, ay nasa gitnang lahat. Ang pagnanais ni Leo na umalis ay hindi nawala, ngunit isang bagong pagnanais ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Ang pagnanais na tulungan ang isang kaluluwang, mas bilanggo pa kaysa sa kanya, isang anghel na dahan-dahang nilalamon ng sarili nitong kadiliman. At alam niya, sa paparating na kabilugan ng buwan, ang laban na iyon ay haharapin nilang dalawa. Ang maaraw bago ang kabilugan ng buwan ay may dalang kakaibang bigat. Ang hangin ay tila mas makapal at mas malinsangan, na parabang ang isa mismo ay nakpipigil ng hininga. Ang karaniwang katahimikan ay napalitan ng isang nakabibinging tensyon. Napansin ni Leo na maging ang dagat ay nakbago. Ang dating payapang paghampas ng alon sa pampang ay naging mas malakas, mas agresibo, na tila may isang dambuhalang, nilalang sa kailaliman na hindi mapakali. Ang takot ng taga-isla ay hindi na isang simpleng babala. Ito ay naging isang buhay na nilalang na gumagapang sa kanilang munting pamayanan. Si Kiko ay hindi na kasing kalmado tulad ng dati. Ang kanyang matang laging mukhang matanda ay nakaroon ng bahit ng pag-aalala ng isang tunay na bata. Abala siya sa pag-ipon ng matroso at makakapal na baging para isara at paktibayin ang masiwang sa kanilang kubo. Kailangan nating siguraduhin na walang makakapasok, sabi niya kay Leo. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi lang pinto at bintana ang kailangan nating isara. Kailangan nating takpan ang lahat ng maaaring maging daan ng kanilang tinik. Isang araw, nakita ni Leo si Mang Tasyo. Ang matandang mangingisda ay kumikilos na may kasamang matinding pagmamadali at takot. Hindi lang niya isinasara ang kanyang mabintana, kundi tinatakpan niya ito nga matabla na ipinapako niya ng mahigpit. Bawat pukpok ng kanyang martilyo ay tila isang panalangin, isang pagtataboy sa kasamang paparating. May isinabit din siyang maanting-anting na gawas sa pinatuyong mapalaspas at maliliit na kabibe sa kanyang pintuan.
Isang desperadong pananggalang laban sa isang kaaway na hindi nakikita. Ang kolektibong takot na ito ay nagsimulang kumapit kay Leo. Ang nga kwento ni Kiko at ang pait ni Mang Tasyo ay hindi na lamang nga salita. Ito na ang realidad na kanyang kinakaharap. Sa bispras ng kabilugan buwan, habang ang langit ay nagagaw sa kulay kahel ng dapit hapon at sa malalim na lila ng gabi, hindi mapakali si Leo sa loob ng kanilang isinarang kubo. Ang pakiramdam na makulong ay mas masahol pa kaysa sa takot sa labas. Kailangan niyang hangin. Kailangan niyang makita kung ano ang nagiging sanhing ganitong matinding kilabot. Dahan-dahan siyang lumabas. Nag-iingat na hindi makalikang ingay. Hindi siya nagpunta sa dalampasigan. Sa halip, umakyat siya sa isang maliit na burol na natatanaw ang kabuuan ng pampang, nagtago sa likod ng malalaking bato at makakapal na halaman. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita niya ang lahat. At doon, sa gitnang papalubok na liwanag, nakita niya si Lola Elara. Ang matandang babae ay naglalakad mag-isa patungo sa pampang. Iba ang kanyang anyo. Nakasuot siyang isang lumang, bestida na kulay itim, na may gaburdangam nga simbolo na hindi maintindihan ni Leo. Dala-dala niya ang isang maliit na bayong na gawa sa niyog. Naglakat siya na may kasamang isang kakaibang bigat at layunin na parabang dinadala niya ang kapalaran ng buong isla sa kanyang mabalikat. Huminto si Lola Elara sa isang bahagingang pampang na walang anumang palatandaan. Ngunit para sa kanya, ang lugar na iyon ay tila sagrado. Ibinaba niya ang kanyang dala at kumuhangang isang baluktot na sangang bakawan. Gamit ito, gumuhit siya ng isang perpektong bilok sa buhanginan. Habang ginagawa ito, nagsimula siyang bumikas ng masalita sa isang lengwaheng hindi pamilyar kay Leo. Hindi ito Tagalog, hindi rin ito wika ng mataga-isla. Ito ay isang bagay na mas luma, mas malalim. Bawat pantik ay tila nagtataglay ng pangyarihan. Pagkatapos, mula sa kanyang bayong, kinuha niya ang isang malit na banga na gawa sa luwat. Luma na ito, mamula-mula ang kulay, at ang takip nito ay selyado ng itim na pakit. Sa ibabawang pakit, may mga nakaukit na simbolo na tila mga bituin at alon. Kumuha si Lola Elara ng isang matulis na kabibo mula sa kanyang bulsa at walang pag-alinlangang tinusok ang kanyang hinlalaki. Isang patak ng maitim na dugo ang lumabas at pumatak sa itim na pakit. Kasabay ng pagpatak nito, bumikas siya ngang isang huling salita, isang salitang tila nakpayanik sa hangin. Maingat niyang inilagay ang banga sa gitnang bilok at nagsimulang takpan ito ang buhangin gamit ang kanyang nga kamay. Nang matabunan na ito ng tuluyan, pinatak niya ang buhanginan hanggang sa wala ng anumang bakas na nayuan, na parabang walang nangyari. Pagkatapos, tumayo siya, tumingin sa dagat ng ilang sandali, at tahimik na naglakad pabalik sa kanyang kubo, iniwan ang isang misteryong nakabaon sa ilalim ng buhangin. Si Leo, mula sa kanyang pinagtataguan, ay hindi makagalaw. Pinanot niya ang lahat, isang halong pakamangha at takot ang bumalot sa kanya. Nang makalis na si Lola Elara, isang hindi may paliwanag na puwersa ang tila humihila sa kanya patungo sa lugar na iyon. Hindi ito simpleng kuryosidad. Ito ay isang magnetikong tawag. Isang bulong sa kanyang dugo na nagsasabing kailangan niyang alamin kung ano ang nasa loob ng banga. Pinilit niyang labanan ito. Mabilis siyang bumalik sa kubo. Ang imaheng ritual ay nakatatak sa kanyang isipan. Ngunit kahit sa loob nga ang kaligtasan ng kanilang munting tirahan, hindi siya mapakali. Ang tawak ng banga ay patuloy na umulit sa kanyang isip. Nang gabing iyon, dinalaw siya ng isang masamang panaginip. Nasa ilalim siya ng dagat, napapaligiran ng kadiliman. Hindi siya makahinga, ngunit hindi rin siya nalulunod. At sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang nga bulong. Libo-libong matinig sabay-sabay na nagsasalita, nagmamakawa, nangakit. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng gabulong at sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang maliit na banga na luwad. Ito ay nagliliwanag, isang mahina at nakasusuklam na pula at tila tumitibok na parang isang puso. Ang mabulong ay nanggagaling sa loob nito, tinatawag ang kanyang pangalan, nangangako ng masagot, ng kapangyarihan, ng 100 pawi. Ang kailangan lang niyang gawin ay buksan ito. Nagising si Leo na basa ang malamig na pawis
Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Ang ngabulong mula sa kanyang panaginip ay tila tutuparin. Naririnig niya pa rin ito sa sulok ng kanyang isipan. Ang puwersang humihila sa kanya ay mas malakas na ngayon. Halos hindi na niya kayang labanan. Sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng buwan, lumabas siya muli. Naabutan niya ang sarili na nakatayo sa lugar ng ritual. Walang bakas, ngunit alam niya kung saan eksakto itong nakabaon. At sa isang iglap, siya ay naguhukay na gamit ang kanyang makamay. Ang buhangin ay lumilipat sa kanyang likuran. Ilang sandali lang, naramdaman ng kanyang daliri ang malamig at makinis na luwat. Hinukay niya ito at itinaas. Ang banga, sa liwanag ng buwan, ang simbolo sa itim na pakit ay tila gumagalaw. Ang bulong sa kanyang isipan ay naging sigaw. Buksan mo! Palayain mo kami! Ang tukso na basagin ang selyo ay napakatindi. Halos maramdaman na niya ang kapangyarihang nakakulong sa loob. Isang kapangyarihang kayang baguhin ang lahat. Ngunit kasabaying tuksong iyon, isang mas malakas na damdamin ang bumuhos sa kanya. Isang matinding takot. Isang primal na babala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na nagsasabing ang pagbukas sa bangang ito ay magdudulot ng isang kalamidad na hindi niya kayang isipin. Biglang nakaroon ng saysay ang lahat. Ang takot ni Mang Tasyo. Ang ritual ni Lola Elara. Hindi lang sila nagtatago mula sa mamagindara, mayroon pang ibang bagay sa islang ito. Isang kasamaang mas matanda, mas masahol, isang bagay na napakalakas kaya't kinailangan itong ikulong at saliuhan ng dugo at dasal. Sa isang huling pasisikap ng kanyang kaloban, nilabanan ni Leo ang ngabulong. Maingat niyang ibinali ang banga sa butas, tinabunan ito ng buhangin, at pinata ito ng mabuti. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kubo, isinara ang pinto, at sumandal dito, habol ang kanyang hininga. Hindi pa man sumisikat ang kabilugan ng buwan, ngunit nasilayan na niya ang tunay na kadilimang gumabalot sa isang ito, at alam niyang ang gabing darating ay hindi lamang isang gabi ng pagtatago. Ito ay isang pagsubok kung ang mahinang selyo na gawa sa luwat at dugo ay sapat para pigilan ang impernong gustong kumawala. Lumipas ang gabi ng bilugan ng buwan. Isang gabi na puno. Nga tuno na hindi nais marinig ng sinumang tao. Si Leo at Kiko ay nanatili sa loob na kubo, nakikinig sa makaluskos, sa labas, sa makakaibang awit na tila nanggagaling sa ilalim na lupa at sa manakapanlulumong sigaw na mabilis na pinapatahimik na gabi. Nang sumikat ang araw, isang panibagong katahimikan ang bumalot sa isla, ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan pagkatapos ng isang marahas na pangangaso, ang katahimikang nag-iwan ng amoy ngang takot sa hangin. Ang karanasang iyon, kasama ang kanyang natuklasan sa ilalim ng buhangin, ay nagbago kay Leo. Ang kanyang pagiging biktima ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Hindi na siya maghihintay ng mga sagot na mahulog mula sa langit. Siya na mismo ang hahanap sa maito. Gabi-gabi, sa kabila ng pagpigil ni Kiko, bumabalik si Leo sa dalampasigan. Hindi na siya naghihintay sa bato. Tumatayo siya sa mismong hangganan ng tubig at buhangin. Isinisigaw ang pangalan ni Marina sa kawalan. Ang kanyang masigaw ay nilalamon ng gabi, walang sumasagot. Ngunit hindi siya sumuko. Pagkatapos ng 3 gabi ng walang humpay na pagtawag, sa wakas, nagpakita siya. Lumitaw siya na parang isang panaginip. Ang kanyang anyo ay dahan-dahang nabubuo mula sa madilim na tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang Leo na kanyang hinarap. Wala na ang pagkalito at pagkamangha. Ang naroon ay isang matigas na ekspresyon at mga matang naghahanap ng katotohanan. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay matatag. Wala nang ngabuktong, wala nang ngalihim. Tumingin si Marina sa kanya, ang karaniwang kalungkutan sa kanyang ngamatay may kasama na ngayong pag-ingat. Nakita ko ang ginawa ni Lola Elara. Patuloy ni Leo, pinamamasdan ang bawat reaksyon sa mukha nito. Nakita ko ang ritual. Ang isang bangang salyado ng dugo at dasal. Hinukay ko iyon, Marina. Narinig ko ang bulong mula sa loop. Ano iyon? Ano ang halimaw na ikinukulong ninyo sa islang ito na mas kinatatakutan niyo pa kaysa sa sarili niyong lahi? Sa pagbanggit ng banga, isang hindi may tatagong kislap ng takot ang dumaan sa mga mata ni Marina. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Leo na magpakita ng ganitong emosyon. Tila ang simpleng pag-alam niya sa sikretong iyon ay isang malaking paglabak.
sa isang sinaunang kasunduan. Hindi mo dapat ginawa yon, sabi ni Marina. Ang kanyang boses ay nanginginig. May mabagay na hindi dapat ginagalaw. May mapinto na hindi dapat sinusubukang buksan. Kung gayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Giyit ni Leo. Lumapit siya ng isang hakbang. Sawa na ako sa mga kasinungalingan at sa katahimikang ito. Bakit ako naririto? Bakit mo ako niligtas? Tumingin si Marina sa kanya. At sa sandaling iyon, ang kanyang pinipigilang emosyon ay tila bumigay. Ang kanyang ngabalikat ay nanghina at isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Isang tunong ang pagod na tila nakmula pa sa daan-daang taon ng pagtitiis. Ang kanyang kalmadong anyo ay nabasak at ang nakita ni Leo ay hindi isang makapangyarihang nilalang ng dagat, kundi isang babaeng nasasaktan at pagod na pagod na. Ang alamat na narinig mo kay Kiko, totoo ang lahat ng iyon. Simula niya, ang kanyang nga mata ay nakatuon sa madilim na tubig. Kami ang maanino ng aming nakaraan. Mamang awit na ang tinik ay naging lason. At ang sumpang ito, humihingi ito ng kabayaran. Isang kabayarang napakasakit. Anong kabayaran? Tanong ni Leo. Dugo? Buhay! Sagot ni Marina. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang kadilimang lumamon sa amin ay kailangang pakainin. Bawat henerasyon, kailangan naming mag-alay. Hindi basta-bastang buhay. Kailangan ay isang pusong puno pang pangarap. Isang kaluluwang ayaw pang mamatay. Dahil ang sigla ng buhay na iyon ang siyang nagpapanatili sa amin, ang pumipigil sa amin na tuluyang matunaw sa alat ng dagat. Isang malamig na katotohanan ang nasimulang mabuhos sa isipan ni Leo, ngunit napakasama nito kaya pilit niya itong itinataboy. Ang aming lahi ay pinamumunuan ng aking lola, si Reyna Malaya, patuloy ni Marina. Siya ang tagapag-ingat ng sumpa, ang mataas na saserdot ng aming madilim na tradisyon, at ako ang kanyang tagapagmana. Ako ang naatasang humanap ng susunod na alay. Dun, itinaas niya ang kanyang paningin at tumitik ng diretso sa mamata ni Leo. Ang kalungkutan sa kanyang mamata ay napalitan ng isang nakapanlulumong katotohanan. Ikaw, Leo, sabi niya. Ang kanyang nga salita ay tila mga punyal na tumusok sa dibdib ni Leo. Ikaw ang dapat na naging alay. Ang hangin ay tila nawala sa mga baga ni Leo. Ang mundo ay umikot. Ang nga alon sa kanyang paanan. Ang buwan sa itaas. Ang nga puno sa kanyang likuran. Lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang nga mata ni Marina at ang kakilakilabot na katotohanang sinasabi nga maito. Disbelief, shock, at pagkatapos, isang malamig at gumagapang na pagtataksil. Kaya pala, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay basak. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang pasasalamat, ang pagpili, ang pagligtas sa kanya. Hindi ito awa, ito ay pagkakasala. Ikaw ang perpektong alay. Pag-amin ni Marina, hindi inaalis ang kanyang tingin. Isang kaluluwang wasak, isang pusong sumusuko na, isang taong tumatawag na sa kamatayan sa gitna ng unos. Akala ko magiging madali lang. Isang mabilis na paghuhunos ng isang buhay na ayaw na rin namang mabuhay. Pero hindi mo ginawa, sabi ni Leo, ang pait ay gumuhit sa kanyang boses. Bakit? Bigla kang nakaramdam ng konsensya? Bigla kang naging isang anghel? Umiling si Marina, at sa pagkakataong iyon, isang butil luha ang tuluyang kumawala mula sa kanyang mata at humalo sa tubig dagat sa kanyang pisngi. Hindi ko alam, sabi niya. Ang kanyang boses ay punong pakalito. Nang hilahin kita mula sa tubig, nang hawakan ko ang iyong balat at maramdaman ang pintig ng iyong puso kahit na ito'y mahina na. May nagbago. Naramdaman ko ang tindi ng sakit mo, ang bigat ng iyong pinagdadaanan. At sa sakit na iyon, nakita ko ang sarili ko, ang liwanag na matagal ko nang ibinaon sa ilalim ng sumpang ito. At sa unang pagkakataon sa loob ng 100 taon, pinili kong sumuway. Ang pag-amin na iyon ay mas malakas pa kaysa sa isang sampal. Ito ay isang pagtatapat na nagbago sa lahat. Hindi siya niligtas dahil sa konsensya. Niligtas siya dahil sa koneksyon. Sa isang iglap ng kahinaan. Ang kanyang pagiging tao ay gumising sa natutulok na pagkatao nito. Naiwan si Leo na nakatayo.
Ang kanyang isip ay isang bayongang, makasalungat na emosyon. Galit sa pagiging isang kasangkapan. Takot sa katotohanang dapat ay patay na siya. Pagkalito sa isang nilalang na kaya siyang patayin, ngunit pinili siyang iligtas. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit at nakakabahalang butil ng pag-unawa. Hindi siya isang halimaw. Hindi rin siya isang anghel. Isa siyang bilanggo, tulad niya, nakagapo sa isang sumpang hindi niya pinili. Ang paksuway ko ay may katumbas na panganib, sabi ni Marina. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging seryoso. Hindi ito palalampasin ni Reyna Malaya. Sa pagligtas ko sa iyo, ginawa kitang isang maluwa na sinulit sa kanyang perpektong habi. At gagawin niya ang lahat para putulin ang sinulit na iyon. Hindi lang ako ang nasa panganib ngayon, Leo. Ikaw din. Ang katotohanan ay nakalatak na sa kanilang pagitan, mabigat at hindi mababago. Hindi na si Leo isang simpleng nalunot na mangingisda. Siya ang nabigong sakripisyo. Ang buhay na ebidensya ang pagtataksil. Ang dahilan kung bakit ang galit ngang isang sinaunang reyna ay malapit nang bumuhos sa kanilang dalawa. At ang kanyang kapalaran ay hindi na sa kanya lamang, kundi nakatali na sa isang magandang nilalang na nagligtas sa kanya mula sa kamatayan para lang dalhin siya sa mas malaking panganib. Ang salita ni Marina ay iniwan si Leo na tila isang basa na salamin. Ang kanyang buong pagkatao ay pira-piraso at nakalat sa dalampasigan. Zedrada. Iyon ang unang salitang pumasok sa kanyang isip. Isang matalim at malamig na salita. Ginamit siya. Ang kanyang pagliligtas ay hindi isang himala kundi isang kalkuladong desisyon ng isang halimaw na nakonsensya. Ngunit sa ilalim ng galit, mayroong isang bagay na mas komplikado. Ang imaheng kanyang maluhang humahalo sa dagat, ang panginginig sa kanyang boses habang inaamin ang kanyang paksuway. Hindi iyon ang makilos ng isang simpleng halimaw. Paikot-ikot siya sa loob ng kubo na parang isang hayop na nakakulong. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng pakalito, takot, at isang emosyong hindi niya inaasahan. Awa para sa isang nilalang na dapat niyang kamuhian. Hindi na niya kaya. Ang mapader ng kubo ay tila lumilit. Handa siyang durugin. Kailangan niyang masagot, hindi mula sa isang naguguluhang magindara, kundi mula sa isang taong tila alam ang lahat ng lihim ng islang ito. Mabilis siyang lumabas ng kubo. Ang kanyang kilos ay hindi napakalinlangan kundi puno ng isang despradong pangangailangan. Ang gubat na dati niyang tinitingnan bilang isang misteryosong lugar ay tila naging isang mapanganib na teritoryo. Ang bawat anino ay tila galamay ni Reyna Malaya. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila maespiyang nakmamasid. Halos takbuhin na niya ang daan patungo sa kubo ni Lola Elara. Nang marating niya ito, walang kato-kato, walang paalam. Itinula niya ang pintong gawa sa kawayan at pumasok. Naabutan niya ang matanda na kalmadong nakaupo sa sahig, nag-ayos na mapinatuyong halamang gamot. Hindi man lang ito nagulat sa kanyang biglang pagdating. Tumingala lamang ito, ang kanyang matang kulay abo ay tila hinihintay na siya. Alam niyo po ba? Bungat ni Leo. Ang kanyang pahinga ay putol-putol. Alam niyo po ba na ako dapat ang sakripisyo? Na ang pagpunta ko dito ay para lang maging pagkain sa kanilang sumpa? Dahan-dahang ibinaba ni Lola Elara ang kanyang ginagawa. Itinuro niya ang isang maliit na bangkito sa kanyang harapan. Maupo ka anak, sabi niya sa isang mahinahong boses na tila kayang pakalmahin ang anumang bagyo. Oo, alam ko. Ang simpleng pagamin na iyon ay isang sampal kay Leo at hinayaan niyo lang? Tanong niya, hindi makapaniwala. Hinayaan niyo lang akong mabuhay sa kasinungalingan? Hindi kasinungalingan ang hindi pa nasasabi, sagot ng matanda. May tamang oras para sa lahat ng katotohanan. At ang oras mo ay ngayon na. Tumingin si Lola Elara sa kanya, isang titik na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi ka isang ordinaryong tao, Leo. Ang pagdating mo dito ay hindi isang aksidente. Hindi ka inanot ng malas. Dinala ka dito ng iyong dugo. Ang dugo ko. Isa lang akong mangingisda. Giit ni Leo. Isang maliit at mahiwagang ngiti ang sumilay sa malabi ni Lola Elara. Ang iyong ama ay isang simpleng tao. Oo. Isang matapang na sundalo mula sa malayong lupain na napatpat din sa isang isla tulad mo. Ngunit ang iyong ina ay ibang-iba. Ang nanay ko,
Naguguluhang tanong ni Leo. Ang alaala niya sa kanyang ina ay isang babaeng simple, mabait, at laging may dalang ngiti. Ang iyong ina, si Milagros, ay ang huling babaylan ng kanyang lahi, pagbubunyak ni Lola Elara. Isang makapangyarihang manggagamot at salamangkra mula sa tribo nga taga-bundok. Ang kanilang kapangyarihan ay nakmumula sa lupa, sa mga puno, at sa mga bato. Sila ang tagapag-ingat ng balanse sa kalupaan. Kwento niya, may isang sinaunang alitan sa pagitan ng mga taga-bundok at ng mga nilalang ng dagat. Ang lahing ang iyong ina ay naniniwala sa balanse, habang si Reyna Malaya at ang kanyang nganaw ng ninuno ay naniniwala sa kapangyarihan na kinukuha mula sa buhay ng iba. Ang pagsasakripisyo nila ay sumisira sa balanseng iyon at ang iyong ina ang isa sa mga pinakamatapang na lumaban dito, kaya pala may mga bagay siyang ginagawa na hindi ko maintindihan. Madasal na hindi ko alam kung para saan. Mahalamang gamot na kaya niyang gawing lunas sa anumang sakit. Bulong ni Leo sa sarili. Ang nga piraso ng kanyang nakaraan ay nagsisimulang makabit-kabit. Nang dumating ang iyong ama, ginamot siyang iyong ina. At sa kanilang pag-ibigan, isang bagay na espesyal ang nabuo. Ikaw, sabi ni Lola Elara, itinuturo siya. Isang anak ng lupa at ng isang dayuhan. Isang kombinasyong hindi pa nakikita. At dahil doon, naging isang malaking banta ka kay Reyna Malaya. Kaya't itinago kanila. Dinala ka sa isang simpleng nayon. Pinalaki kang isang mangingisda para ilayo ka sa iyong kapalaran, para protektahan ka mula sa galit ng reyna ng dagat. Hindi makapaniwala si Leo. Ang kanyang buong buhay ay isang pagtatago. Ang simpleng buhay na kanyang kinamulatan ay isang entabladong binuo para sa kanyang kaligtasan. Wala sa sarili, hinawakan niya ang kwintas na nakasabit sa kanyang lik, isang bagay na palagi niyang suot mula pakabata. Regalo raw ito ng kanyang ina bago ito pumanaw. Simple lang ito, isang makinis na itim na bato na nakatali sa gitna ng malilit na kabibe. Ang kwintas na yan, sabi ni Lola Elara, ang kanyang boses ay naging isang taimtim na bulong. Hindi yan isang ordinaryong palamuti, Leo. Yan ang iyong pamana. Yan ang iyong kapangyarihan. Kapangyarihan. Ang batong itim na iyan ay kinuha ng iyong ina mula sa pusong ang pinakamataas na bundok sa kanilang lupain. Diyan nakakulong ang lakas ng lupa. Ang makabibing nakapalibot diyan ay mula sa isang sagradong baybayin, binasbasan para kontrolin ang pagtaas at pakbabaeng tubig. Ang kwintas na iyan ay hindi lang isang bagay, Leo. Ito ay isang susi. Isang susi. Para saan? Ang sumpang bumabalot sa mga magindara ay nakmula sa isang kadiliman mula sa kailaliman. Isang enerhiyang hindi kayang sirain, ngunit kayang putulin ang koneksyon. At ang kwintas na iyan. Iyan ang tanging bagay na kayang gawin iyon. Kaya nitong palakasin ang anumang liwanag na natitira sa isang magindara, tulad ng kay Marina. Kaya nitong sunugin ang maugat ng sumpa na nakakapit sa kanilang makaluluwa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kubo. Lahat ng narinig ni Leo ay tila isang alamat, isang kwentong hindi kapanipaniwala. Ngunit habang hawak niya ang kwintas, isang kakaibang init ang nagsimulang gumapang mula sa bato, papasok sa kanyang balat, isang init na pamilyar at nagbibigay lakas. Ang lahat ng bigat na kanyang nararamdaman ang pagtataksil. Ang takot, ang pakalito ay unti-unting napalitan ng isang bagong damdamin. Isang mabigat ngunit nagbibigay kapangyarihang responsibilidad. Hindi na siya ang nalunot na mangingisda. Hindi na siya ang bigong sakripisyo. Siya ang anak ng isang babaylan. Siya ang tagapagmana ng isang sinaunang kapangyarihan. Siya ang tanging pag-asa ng isang ito. Ang kapangyarihan ay nasa iyo na, Leo. Huling sabi ni Lola Elara, ang kanyang mamata ay seryoso, ngunit ang pagpili kung paano ito gamitin ay mananatiling sa iyo. At mag-ingat ka. Dahil ngayon na alam mo na kung sino ka, nararamdaman ka na rin ni Reyna Malaya. Lumabas si Leo mula sa kubo ni Lola Elara. Ang liwanag ng hapon ay tila mas matingkat. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sa kwintas na nasa kanyang lik. Isang susi, isang pamana, isang sandata. Ang kanyang paglalakbay para makatakas ay tapos na. Isang bagong paglalakbay ang kanyang sisimulan. Ang paglalakbay para lumaban. Ang pagdating ng kabilugan ng buwan ay hindi isang simpleng pagbabago sa kalangitan.
Ito ay isang pagbabago sa mismong pulso ng isla. Ang hangin ay huminto sa paghihip na parabang nakpipigil ng hininga. Ang dagat, na kanina'y maingay, ay biglang tumahimik at naging makinis na parang itim na salamin. Ngunit sa ilalim ng payapang itsura nito, may isang malakas na enerhiyang nararamdaman si Leo. Isang dambuhalang nilalang na nakipon ng lakas. Ang liwanag ng buwan ay hindi malambot at pilak. Ito ay isang matalim at maputing liwanag na nagbibigay sa buong isla ng itsura ng isang sementeryo na gawa sa buto. Sa loob ng kanilang kubo, si Leo at Kiko ay nakikiramdam sa bawat tunog. Nagsindi si Lola Elara ng kakaibang insenso na ang usok ay gumagapang sa sahig na parang maahas at si Mang Tasyo ay nakakulong na sa kanyang barikadang tahanan. Pagkatapos, nagsimula ito, isang mahinang ugong mula sa dagat, isang tunog na mababa at tila nanggagaling sa pinakapusot ng mundo. Unti-unti itong lumakas, hanggang sa ang lupa mismo ay nagsimulang manginig. Sa gitna ng dagat, sa ilalim ng perpektong bilog ng buwan, isang puyo ang nabuo. Umiikot ito laban sa agos, humihigop ng tubig papasok sa isang madilim na butas sa gitna. At mula sa butas na iyon, dahan-dahan, isang anyo ang umahon. Hindi ito tulad ng paglitaw ni Marina, na banayat at tahimik. Ito ay marahas at makapangyarihan. Siya ay si Rena Malaya. Ang kanyang katawan ay balingkinitan ngunit may aura ngang isang reynang sanay sa pag-utos. Ang kanyang buhok ay tila gawa sa itim na lumot na sumasayaw kahit walang hangin, at sa kanyang ulo ay may isang koronang gawa sa mga tinik ng itim na korales. Ang kanyang balat ay may isang nakakakilabot na puti, at ang kanyang nga mata ay nagliliwan ng isang masamang berdeng ilaw. Ang kanyang ibabang bahagi ay hindi buntot ng isda, kundi isang mahaba at tila ahas na katawan na nababalot ng makikintab at matatalim na kaliskis. Itinaas niya ang kanyang makamay at ang dagat ay sumunod sa kanya. Nasaan ang alay? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Hindi ito boses ng tao, kundi boses ng dagat na nagagalit ng puwersa ng libo-libong tonladang tubig na handang dumurok. Ang dugong ipinangako sa sumpa, ibigay niyo sa akin. Nang walang sumagot, ibinaba niya ang kanyang kamay. Ang tubig sa kanyang paanan ay biglang nabuhay. Ang nga ito ay naging magalamay na tubig, maahas na gawa sa alat, na gumapang ng mabilis mula sa dagat patungo sa magkubo sa pampang. Ang ilan ay humampas sa mga dingding na kawayan, lumilikang malalakas na tunog ang pagbasak. Ang iba ay pumulupot sa mahaligi, sinusubukang gibayin ang mga munting tahanan. Kasabay nito, iba pang mamagindara ang umahon mula sa tubig. Sila ang magkatapat na kawal ni Rena Malaya. Ang kanilang maanyo ay mas malapit sa pagiging halimaw kaysa sa pagiging tao. Ang kanilang ngipin ay matutulis, ang kanilang nga mata ay walang emosyon kundi gutom, at ang kanilang nga galaw ay mabilis at mandaragit. Sa gitnang kaguluhan, ang pinto ng kubo ni Leo ay bumukas. Lumabas siya, hindi na nagtatago. Sa kanyang lig, ang kuwintas na pamana ng kanyang ina ay nagsimulang magliwanag. Isang mainit at ginintuang kulay na tila pulso ng lupa. Naramdaman ni Leo ang isang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang nga ugat. Isang init na nakpatatak sa kanyang nga tuhod at nakbigay tapang sa kanyang puso. Ako ang hinahanap mo. Siga ni Leo, hinahamon ang reyna ng dagat. Mula sa kabilang kubo, lumabas si Lola Elara. Hawak ang isang baluktot na tungkot at may isang supot na nakasabit sa kanyang baywang. Sa kabila, sa isang nakakagulat na pagpapakitang tapang, sinira ni Mang Tasyo ang kanyang barikada at lumabas. Hawak ang isang matulis na salapang at isang lambat na may mga pabigat. Ang kanyang muka ay puno ng takot, ngunit mas nangingibabaw ang galit para sa mga nilalang na kumuha sa kanyang pamilya. Itinuan ni Rena Malaya ang kanyang tingin kay Leo, at lalo na sa kuwintas na nagliliwanag, isang ekspresyon ng pagkakilala at matinding galit ang gumuhit sa kanyang muka. Ang dugo ni Milagros. Aniya, ang kanyang boses ay punong kamandag. Nagtago kang matagal, ngunit ang dugo ay laging bumabalik sa dagat. MJ Akawal, kunin siya! Ang mahalimaw na magindara ay sumugot. Dalawa ang lumapit kay Leo. Ang kanilang makuko ay handang pumunit. Bago pa man sila makalapit, ang kuwintas ni Leo ay biglang naglabas ng isang malakas na liwanag. Isang puwersa ang tumulak sa dalawang magindara. Itinapon sila pabalik na parang magabasahan.
Nagulat si Leo sa kapangyarihang ito na hindi niya kontrolado. Samantala, si Lola Elara ay mabilis na bumikas ng mga dasal. Kumuha siyang isang pulbos mula sa kanyang supot at inihagis ito sa hangin. Ang pulbos ay naging isang paderang kumikinang na usok, pansamantalang bumulak sa mga sumusugot na halimaw. Si Mang Tasyo naman, gamit ang kanyang karanasan bilang mangingisda, ay inihagis ang kanyang lambat. Eksakto itong bumagsak sa isang magindara. Ibinilanggo ito sa bigat ng babato. Sinubukan niyang saksakin ito ngang kanyang salapang, ngunit ang balat ng halimaw ay napakatigas. Ang laban ay naging desperado. Ang kapangyarihan ni Lola Elara ay hindi pangwalang hanggan, at ang lakas ni Mang Tasyo ay limitado. Nakita ni Rena Malaya ang paglaban nila, at ang kanyang galit ay lalong sumidi. Walang silbi, sigaw niya. Itinaas niya ang kanyang nga kamay, at isang dambuhalang alon ang nabuo sa kanyang likuran, handang lamunin ang buong pamayanan. Ngunit bago pa man niya ito ipakawalan, isang anino ang mabilis na lumitaw sa pagitan ng mga naglalaban. Si Marina, nakatayo siya sa gitna ng dalampasigan, ang kanyang anyo ay nanginginik. Nakatingin siya sa kaguluhang dulot ng kanyang lahi, sa mga kaibigang nagtatanggol sa kanilang buhay, at sa lalaking iniligtas niya na ngayon ay sentro ngalit ng kanyang lola. Ang buong labanan ay tila huminto sa kanyang pagdating. "Apo!" Utos ni Rena Malaya. Ang kanyang boses ay isang kulok. "Tuparin mo ang iyong tungkulin. Ang dugong iyan ay dapat na sa atin. Kunin mo ang lalaki at tapusin na natin ito." Tumingin si Marina kay Rena Malaya. Ang kanyang renang dapat niyang sundin. Pagkatapos ay tumingin siya sa naghihirap na sina Lola Elara at Mang Tasyo. At sa huli, ang kanyang nga mata ay napako kay Leo. Nakita niya ang determinasyon sa muka ni Leo, ang tapang na hindi niya inaasahan, at ang kwintas na nagliliwanag, isang simbolo ng isang kapangyarihang hindi niya maintindihan. Walang gali sa mamata ni Leo para sa kanya, tanging isang tahimik na pakiusap, isang tanong na mas mabigat pa sa dambuhalang alon na naabang. "Kanino ka papanik?" Ang mundo ni Marina ay nasa isang sangang daan. Ang dugo na nanalaitay sa kanyang maugat, ang sumpang nakatali sa kanyang kaluluwa, at ang renang humubok sa kanya sa isang panik. Sa kabila, ang isang dayuhang nagpagising sa kanyang natutulok na puso, ang pagpiling ginawa niya sa unang pagkakataon, at ang isang maliit na pag-asa para sa isang ibang uri ng buhay. Ang alon ay nakataas pa rin, nahihintay ngang utos. Ang mga halimaw ay nakaabang, at si Marina ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang desisyon ang magiging mitsang kaligtasan o ganap na pakawasak. Ang buong mundo ay tila huminto sa isang pinting puso. Ang dambuhalang alon ay nakabitin sa hangin, isang nakapirming imahe ngang pakawasak. Ang mga halimaw na magindara ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mamata ay nakatuon sa kanilang prinsesa. Ang mamata ni Rena Malaya ay naging singkit, nag-apoy sa berda at naghihintay na may kasamang pagbabanta. At si Leo, ang kanyang dibdib ay sumisikip. Bawat hiblang kanyang katawan ay sumisigaw ang isang tahimik na pakiusap kay Marina. Ang katahimikan ay binaling ang malamig na boses ni Rena Malaya. "Dugo ng ating dugo, aniya. Ang bawat salita ay may diin at kamandag. Huwag mong talikuran ang iyong lahi. Huwag mong ipagpalit ang kawalang hanggan para sa isang hamak na tagalupa na ang buhay ay isang kisap mata lamang." Dahan-dahan, sa isang kilos na tila tumagangang 100 taon, ipinikit ni Marina ang kanyang nga mata. At nang imulat niya itong muli, wala na ang pag-alinlangan, wala na ang pihati. Ang naroon ay isang nakbabagang apoy ng isang desisyong matagal nang dapat ginawa. Dahan-dahan siyang lumingon, pisikal at metaporikal na tinalikuran ang kanyang lola, ang kanyang reyna. Hinarap niya si Leo at sa mga mata nilang naktakpo, nakita ni Leo ang isang pangako, isang paninindigan. Itinaas ni Marina ang isang kamay, hindi para umatake, kundi para magtanggol. Mula sa basang buhanginan, isang pader ng tubig ang biglang tumayo, kumikinang at solido na parang kristal, humarang sa pagitan ni Leo, Lola Elara, at Mang Tasyo, at sa mga uhaw na kawal ng kanyang lahi. Ito ay isang malinaw na deklarasyon, at pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses, na dati malambing na parang oyay, ay naging malakas at malinaw.
umaaling-aungaw sa buong dalampasigan. Tama na Lola, sabi niya. Diretsong nakatingin sa nangingit-ngit na Reyna. Daan-daang taon na tayong alipin ng sumpang ito. Daan-daang taon na tayong kumukuha ng buhay para lamang pahabain ang ating paghihirap. Tinatawag mo itong kalakasan? Ang pagpatay sa mga walang kalaban-laban? Ang pagiging alipin sa isang sinaunang kadiliman? Hindi ito lakas. Ito ay isang kahinaan. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Reyna Malaya. Ang pagtataksil kanyang apo, ang kanyang tagapakmana, sa harap ang kanyang ngakawal, ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Ang kanyang mukha ay nagngalit sa matinding galit. Ang dambuhalang alon na kanyang pinipigil ay bumaksak hindi sa pamayanan kundi sa dagat sa isang marahas at walang silbing pagpapakawalan ng put. Ang tunok ay nakabibingi. Walang puso. Traidor! Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw. Isang tunok na galing sa isang pusong gawa sa yelo at galit. Sa isang iglap, kinalimutan niya si Leo, ang kanyang bantay. May bago ng target. Mabilis siyang kumilos. Ang kanyang malaahas na katawan ay gumapang sa tubig na may nakakakilabot na bilis. Hindi patungo kay Leo kundi kay Marina. Marina, sigaw ni Leo. Sinubukan niyang tumakbo para tulungan ito. Ang kanyang kuintas ay nagliliwanag ng husto. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya makalapit, itinaas ni Reyna Malaya ang kanyang kamay patungo sa buhanginan. Mula sa basang lupa, maitim na kadena na gawa sa matutulis na korales ang biglang sumulpot at pumulupot sa mabraso at binti ni Marina. Sumigaw si Marina, hindi sa sakit, kundi sa pagkagulat. Ang makadena ay tila may sariling buhay, humihigop ng kanyang lakas. Hinawakan ni Reyna Malaya ang kanyang aposalik. Ang kanyang madaliri ay bumaon na parang mapangil. Dahil sa iyong kataksilan, Anya, ang kanyang boses ay isang malamig na bulong na punong pagbabanta. Hindi ka nakarapat-dapat sa liwanag ng buwan. Haharapin mo ang parusang mas masahol pa sa kamatayan. Dadalhin kita sa pusong ating kaharian, sa templong kadiliman, kung saan ang sumpang sinuway mo ang siyang mismong hahatol sa iyo. Nagsimula niyang kalatkarin ang nahihirapang si Marina pabalik sa dagat. Nagpupumiglas si Marina, ngunit ang kanyang lakas ay unti-unti nang nawawala. Si Leo ay sumugot, sinusubukang habulin sila. Ngunit isang malakas na hampas mula sa buntot ni Reyna Malaya ang nakpatilapon sa kanya pabalik sa buhanginan. Habang kinakalatkat palayo, sa huling sandaling kanyang kalayaan, itinuon ni Marina ang kanyang mamata kay Leo. Puno itong sakit, ngunit mayroon ding isang desperadong pag-asa. Leo, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basak ngunit malinaw. Hanapin mo ang puso ang kalaliman. Sinampas siya ni Reyna Malaya para patahimikin siya. Ngunit ang nga salita ay naipakawala na. Iyon ang simulang lahat. Iyon ang lason na nasa ating dugo. Hanapin mo. Iyon ang kanyang mahuling salita bago siya tuluyang hilahin ng kanyang lola sa ilalim ng madilim na tubig. Sa paglubok ni Reyna Malaya kasama ang kanyang bihag, ang kanyang nga natitirang kawal ay sumunod. Naglalaho sa kailaliman na parang masasamang panaginip. Ang labanan ay tapos na. Isang biglaan at nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa isla. Ang tanging naririnig na lang ay ang pagod na pahinga ni na Leo, Lola Elara, at Mang Tasio, at ang tunog ng ngaalon na ngayon ay tila nananangis. Lumuhot si Leo sa hangganan ng tubig. Ang kanyang nga kamay ay nakakuyom sa basang buhanginan, nakatingin sa lugar kung saan naglaho si Marina. Nabigo siya, nanalo sila sa laban, ngunit natalo siya sa digmaan. Isinakripisyo ni Marina ang lahat para sa kanya. At ang tanging nagawa niya ay manot habang kinukuha ito palayo. Lumapit si Lola Elara at Mang Tasio, parehong sugatan at pagod, ngunit nakatayo pa rin. Ngunit walang salita ng paali ang makakapuno sa butas na naiwan sa puso ni Leo. Hinawakan niya ang kanyang kuwintas. Mainit pa rin ito. At ang liwanag nito ay tila mas malungkot ngayon. Ang mahuling salita ni Marina ay umulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Pusong kalaliman. Pusong kalaliman. Hindi na ito isang simpleng pagtatanggol. Hindi na ito isang simpleng paglaban. Ngayon, mayroon na siyang isang misyon. Isang paglalakbay patungo sa pusong kadiliman. Isang desperadong pagsagip sa isang renang isinakripisyo ang kanyang korona para sa isang hamak na tagalupa. Ang magapakatapos ng laban ay sinalubong ng isang mapanglawo na katahimikan. Ang hangin ay may daladalang amoy ng alat at ng natuyong takot.
Ang munting pamayanan ay may mapaklat, masirang dingding, manakalat na kagamitan. Si Mang Tasyo, habang ginagamot ang kanyang masugat, ay tahimik na nag-ayos ng kanyang nasirang lambat. Ang kanyang makilos ay mabagal ngunit determinado. Si Leo naman ay nakaupo sa dalam pasigan, sa mismong lugar kung saan huli niyang nakita si Marina. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa kuwintas sa kanyang dibdib. Ang dating desperasyon sa kanyang mata ay napalitan ng isang malamig na resolusyon. Wala na ang nalulunot na mangingisda. Ang naroon ay ang anak ng isang babaylan na may misyong kasing lalim ng karagatan sa kanyang harapan. Lumapit sa kanya sina Lola Elara at Kiko. Hindi sila nagsalita ng anumang pek-ali. Sa halip, umupo sila sa tabi niya. Ang kanilang presensya ay isang tahimik na pagsuporta. Pusong kalaliman. Basak ni Leo sa katahimikan. Ang kanyang boses ay magaspang. Ano iyon, Lola? Ano ang bagay na iyon na handang ipakpalit ni Marina ang kanyang buhay para lang malaman ko? Tumingin si Lola Elara sa dagat. Ang kanyang nga mata ay tila nakikita ang nga bagay na nakatago sa ilalim ng nga alon. Iyon ang simula at ang magiging wakas ng lahat. Paliwanag niya. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang kadiliman, ang pusong kalaliman ay hindi isang bagay na kinatatakutan. Ito ay isang dambuhalang perlas, sinlaking ang buwan kung titingnan, na nakalagay sa pinakapusot ng kaharian ng masinaunang espiritu ng dagat. Ito ang kanilang sagradong hiyas, ang sisidlan ng kanilang kolektibong liwanag, ang puso na nagbibigay buhay, at balanse sa buong karagatan. Ngunit ang kadilimang dumating ang sumpang lumamon sa kanila, ay tuso, patuloy ng matanda. Hindi nito sinira ang perlas. Sa halip, nilason niya ito. Ang dating sisidlan ng liwanag ay ginawa niyang sisidlan ng kanyang sariling esensya, ng kanyang walang katapusang gutom. Ang dating pusong puti ay naging isang pusong itim na tumitibok ngayon sa ritmo ng kasakiman. Ito ang angkla ng sumpa, Leo. Ang lahat ng Magindara, kasama si Marina, ay nakatali dito. Habang ang pusong iyon ay nananatiling itim, mananatili silang nga alipin ng kanilang uhaw. Kung gayon, kailangan itong sirain. Mabilis na sabi ni Leo. Isang malungkot na tingin ang ibinigay sa kanya ni Lola Elara. Kung sisirain mo ang puso, sisirain mo rin ang lahat ng nakatali dito. Sabi niya, ang sumpa ay mawawala. Oh, ngunit mawawala rin ang lahat ng Magindara. Mawawala si Marina. Ang katotohanan ng iyon ay tumama kay Leo na parang isang malakas na alon. Ang pagpipilian ay malupit, ang pagwasak sa isang buong lahi para wakasan ang kanilang pagdurusa o ang hayaan silang magpatuloy sa kanilang madugong pag-iral. May iba pa bang paraan? Tanong ni Leo, ang kanyang boses ay halos pabulong. Mayroon, sagot ni Lola Elara, ang paglilinis, ang pagbabalik sa puso sa dati nitong anyo. Ngunit iyon ay isang himalang hindi pa nasusubukan. Nangangailangan iyon ng isang kapangyarihan ng liwanag na kayang itaboy ang isang sinaunang kadiliman. Isang kapangyarihan na marahil ay nasa iyong makamay. Ang lahat ng mata ay napunta sa kuwintas sa dibdib ni Leo. Ang pag-asang isla, ang kaligtasan ni Marina, ay nakasalalay sa isang lalaking kahapon lang nalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Tumayo si Leo. Ang pagpipilian ay malinaw sa kanya. Hindi siya magiging isang berdugo. Susubukan niya ang imposible. Ang masumunod na oras ay ginugol sa paghahanda. Dinala ni Lola Elara si Leo sa kanyang kubo at isinagawa ang isang ritual. Pinahiran niya ang nuni Leo ng isang mabangong langis na gawa sa mga ugat mula sa bundok. Para protektahan ang iyong isipan sa mga bulong ng kalaliman, aniya. Hinawakan niya ang kuwintas ni Leo at bumikas ng sinaunang dasal. Ang kuwintas ay nagliwanag ng todo. Ang init nito ay kumalat sa buong katawan ni Leo. Hindi ko ito binibigyan ng lakas, sabi ni Lola Elara. Ginising ko lamang ang lakas na matagal nang natutulog diyan. Binigyan din niya si Leong sang maliit na supot na punong kumikinang na asin. Ang asin ay naglilinis at nagtataboy. Ihagis mo ito kung kailangan mong pananggalang. Si Kiko naman ang nagsilbing gabay. Itinuro niya kay Leo ang isang tagongluk kung saan ang nga bato ay bumubuo ng isang natural na hagdanan pababa sa isang malalim na bahagi ng dagat. Dito, Kuya Leo, sabi niya. Ang agos dito ay diretso pababa, patungo sa isang malalim na bitak sa sahingang dagat. Ayon sa mga kwento, iyon ang pasukan sa kanilang kaharian. Inabutan din niya si Leo ng isang sibat
na ang dulo ay gawa sa matulis na ngipin ng isang pating na natakpuan niya nun. Para kung hindi sapat ang liwanag, sabi ni Kiko, ang kanyang mata ay punong paalala at tiwala. Maging si Mang Tasyo ay lumapit. Ang galit sa kanyang mga mata para sa Mama Gindara ay naroon pa rin. Ngunit napalitan itong respeto para sa katapangan ni Leo. Sa ilalim ng dagat, "Iho, payo niya, huwag mong subukang labanan ang Agos. Sumabay ka, at anuman ang mangyari, laging bantayan ang iyong likuran. Kahit ang pinakamalinis na tubig, may itinatagong panganib. Handa na ang lahat." Tumayo si Leo sa gilid ng bangin sa tagong luk. Sa ilalim niya ay ang madilim na tubig. Huminga siya ng malalim. "Ang kuwintas ang magbibigay sa iyo ng hininga," sabi ni Lola Elara. "Ngunit huwag mong sasayangin ang iyong oras. Ang kapangyarihan nito ay hindi walang hanggan." Tumango si Leo. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan. Isang huling sulyap sa pamilyang nabuo niya sa islang ito. Pagkatapos, tumalon siya. Ang paglubog ay isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang maliwanag na asul ay naging madilim na lila, at pagkatapos ay naging ganap na kadiliman. Ang bigat ng tubig ay dumadagan sa kanya. Ngunit ang kuwintas sa kanyang dibdib ay naglalabas ng isang manipis na aura ng hangin sa kanyang paligid. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga kakaibang isda na kumikislap sa dilim. Ang tanging tunog ay ang malakas na pinting ng kanyang sariling puso. Narating niya ang pasukan isang malaking bitak na tila isang sugat sa sahing ng dagat. Pumasok siya, at ang kanyang dinatnan ay isang kahariang gawa sa itim na bato at mangga kumikinang na korales. Ito ay maganda sa isang nakakatakot na paraan. Ngunit hindi siya naroon para mamasyal. Ilang sandali lang, nakita niya sila. Ang mabantay na Magindara, nakpapatrolya sa madidilim na pasilyo ang kanilang kaharian. Mabilis siyang kumilos. Nang isang bantay ang sumugot sa kanya, mabilis niyang inihagis ang isang dakot ng asin na bigay ni Lola Elara. Ang asin ay nagliwanag ng husto sa tubig, pansamantalang bumulak sa halimaw. Ginamit niya ang pagkakataong iyon para saksakin itong ang kanyang sibat. Ang laban ay hindi madali. Siya ay isang mangingisda, hindi isang mandirigma. Paulit-ulit ginamit niya ang kanyang talino at ang maregalong bigay sa kanya. Isang mabilis na pag-iwas dito, isang biglang pagagis ng asin doon, isang desperadong saksak ng sibat. Ang kanyang kuwintas ay paulit-ulit na naglalabas ng liwanag. Itinutulak ang halimaw na nakakalapit ng husto. Sugatan at pagod, ngunit hindi sumusuko. Itinulak niya ang kanyang sarili palalim ng palalim sa kaharian ng kawe. Sa wakas, narating niya ito. Isang dambuhalang tarangkahan na gawa sa pinahalong itim na korales at manggabutong ng kung anong madambuhalang isda. Mula sa loop nito ay may isang masamang berdeng liwanag na tumitibok, na parabang isang pusong puno ng lason. Alam niya, sa likod ng tarangkahang ito, naghihintay si Reyna Malaya. Naghihintay ang puso ng kalaliman, at naghihintay si Marina. Huminto siya ng isang saglit. Hinabol ang hiningang bigay ng kanyang kuwintas. Hinawakan niya ang sibat ng mahigpit. Ang paghahanda ay tapos na. Ang paglalakbay ay malapit ng magwakas. Ang huling laban ay magsisimula na. Itinulak ni Leo ang dambuhalang tarangkahan. Ito ay bumukas na may kasamang mabagal at nakakakilabot na tunok na parabang isang libingang matagal nang hindi nabubuksan. Ang kanyang mamata ay sinalubong ng isang tanawing kapwa maringal at nakapaninindig balahibo. Nasa loob siyang isang napakalawa na kuweba sa ilalim ng dagat, isang natural na katedral na hinulma ng panahon at ng masamang mahika. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang bagay na nasa gitna ang lahat, isang dambuhalang itim na perlas na nakalagay sa isang altar na gawa sa baluktot na itim na bato. Ito ang puso ng kalaliman. Tumitibok itong isang masamang berdang ilaw. Isang pusong gawa sa lason na nagpapakalat ng sumpa sa buong kaharian. Sa paanan ng altar, nakakadena ng gaitim na korales ay si Marina. Ang kanyang lakas ay tila hinigop. Ngunit nang makita niya si Leo, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang nga mata. At sa itaas ng lahat, sa isang tronong gawa sa mga buto at tinik, nakaupo si Reyna Malaya. Ang kanyang mukha ay isang maskara nga malupit na pagkasuklam. Ang hamak na anak ng babaylan. Sabi ni Reyna Malaya, ang kanyang boses ay malamig na tila yelo. Napakalakas ng iyong loop na pumasok sa aking kaharian.
Ngunit ang katapangan at kahangalan ay isa lamang ang linya. Tumayo si Leo. Itinaas ang kanyang sibat. Hindi ako naparito para sayo, sagot niya. Ang kanyang boses ay matatak. Naparito ako para wakasan ang sumpang nagpahirap sa lahi ninyo. Isang malakas at mapangutiang tawa ang umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Wakasan? Bata, ang sumpang ito ang aming lakas. At ngayon, ang lakas na iyan ang dudurok sa iyo? Sa isang kumpas ng kamay ni Rena Malaya, ang maanino sa kuweba ay nabuhay. Ang maito ay naging magalamay na gawa sa purong kadiliman, sumusugot patungo kay Leo. Ngunit ang kwintas ni Leo ay nakalap. Isang ginintuang liwanag ang bumanat mula dito. Naksilbing isang kalasak na sumunok sa mga anino bago pa man ito makalapit. Naksimula ang isang marahas na laban. Inatake ni Rena Malaya si Leo gamit ang lahat ng kapangyarihan ng kalaliman. Mabiglang pagsabog ng tubig na may bigat ng isang bundok, mailusyon ng kanyang mapinakamatinding takot, makanta na sumusubok na basagin ang kanyang isipan. Ngunit si Leo, gamit ang liwanag ng kanyang pamana, ay nanatiling matatak. Bawat atake ng kadiliman ay sinasalubong ang liwanag. Habang naglalaban, unti-unti siyang lumalapit sa altar. Nakita niya kung paano, sa bawat pag-atake ni Rena Malaya, ang itim na perlas ay tumitibok ng mas malakas. At sa bawat tibok nito, nakikita niyang nanginginig sa sakit si Marina. Doon niya natanto ang katotohanan na sinabi ni Lola Elara. Ang kanilang nga buhay ay nakatali sa puso. Ang pagsira dito ay pagsira din sa kanila. Sa isang desperadong kilos, naiwasan ni Leo ang isang atake at nakalapit sa mismong altar. Itinaas niya ang kanyang sibat, handang durugin ang itim na perlas. Sige, sirain mo! Sigaw ni Rena Malaya. Ang kanyang mukha ay puno ng isang masamang tagumpay. Puksain mo kami! At panurin mong maglaho ang babaeng minamahal mo kasama namin. Napahinto si Leo. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Marina, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. At sa sandaling iyon, ang kanyang desisyon ay nabuo. Ibaba niya ang kanyang sibat. Hindi siya isang mamatay tao, siya ang anak ng isang manggagamot. Hindi pakpatay ang lunas, bulong niya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Marina. Marina, labanan mo mula sa loop, alalahanin mo ang liwanag. Alalahanin mo kung sino ka. Noon, narinig ni Marina ang kanyang masalita. Ipinikit niya ang kanyang mamata at sa gitna ng kanyang paghihirap, isang maliit na kislap ng kulay pilak na liwanag ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib, lumalaban sa itim na kadenang nakapulupot sa kanya. Iyon na ang senyales na kailangan ni Leo. Mabilis niyang hinubat ang kanyang kwintas. Sa isang kamay, idiniin niya ito ng buong lakas sa ibabaw ng itim na pelas. Ang kabilang kamay naman ay idiniin niya sa kanyang sariling dibdib at sa isang sigaw, ipinadaloy niya ang kanyang sariling lakas, ang kanyang sariling buhay, ang pinagalong dugong ang lupa at ng dayuhan, papasok sa kwintas. Hindi pagpatay ang lunas, sigaw niya, kundi pag-ibig at sakripisyo. Isang nakabubulak na pagsabok ng liwanag ang naganap. Ang kuweba ay nayanik. Ang ginintuang liwanag mula sa kwintas. Ang kulay pilak na liwanag mula kay Marina. At ang dalisay na enerhiya mula sa buhay ni Leo ay bumuhos na parang isang talon papasok sa pusong kalaliman. Ang itim na perlas ay nagsimulang makaro ng mabitak, ngunit hindi ito sumasabog. Ito ay tila naguhunos. Ang itim at matigas na balat nito ay nabibiyak at natutuklap. At mula sa loob, isang napakaliwanag, napakadalisay, at napakaputing liwanag ang sumabog, nilamon ang buong kaharian. Si Rena Malaya, isang nilalang na gawa sa purong kadiliman, ay hindi kinaya ang ganitong kadalisayan. Sumigaw siya, isang sigaw ng sakit at pakagapi, habang ang liwanag ay unti-unti siyang tinutunaw. Hindi siya naging abo, kundi naging itim na bula at manggahuling bulong ang galit na naglaho sa tubig. Ang sumpa ay nabali. Sa buong kaharian, ang makawal na magindara ay napasigaw, ngunit hindi sa sakit. Ang kanilang nga anyong halimaw ay unti-unting naglaho. Napalitan ngang isang maaliwalas na anyo. Ang anyo nga sinaunang espiritong dagat. Sila ay malaya na. Sa gitna ngang kuweba na ngayon ay puno na ngang isang payapang liwanag mula sa dalisay na perlas. Ang nga kadena ni Marina ay naging alikabok. Ang kanyang buntot ay nagliwanag ng husto. At sa isang huling kislap, ito ay naging 2 binting tao. Siya ay ganap ng isang tao. Si Leo naman,
Matapos ibigay ang malaking bahagi ng kanyang lakas, ay bumaksak sa sahig, nang hihina ngunit buhay. Mabilis na lumapit si Marina sa kanya, lumuluha, at niyakap siya ng mahigpit. Tapos na, bulong niya. Pinalaya mo kami. Ang kanilang pagahon pabalik ay isang tahimik at mapayapang paglalakbay. Ang dagat ay kalmado, at sa paglabas nila sa loop, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanila na parang isang mainit na yakap. Sa pampang, naghihintay sina Lola Elara, Kiko, at Mang Tasyo. Ang kanilang muling pakikita ay isang selebrasyon ng luhang may kasamang tuwa. Ang isla ay nakbago. Ang dating mabigat na pakiramdam ay nawala. Ang ngamalayang espiritu ng dagat ay naging tunay na mga tagapag-alaga. Ang lugar na dating isang magandang kulungan ay naging isang tunay na santuaryo. Si Leo, habang unti-unting nanunumbalik ang kanyang lakas, ay natakpuan ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa bayang kanyang iniwan, kundi sa islang ito. Sa piling ng babaeng kanyang minamahal. Isang umaga, habang makahawak kamay silang nakatayo sa dalampasigan, pinakmamasdan ang isang mapayapang paksikat ng araw, alam nilang isang bagong kabanata ang nagsimula. Ang isinumpang paraiso ay hindi na isinumpa. Sa wakas, ito ay naging isang tunay na paraiso, isang tahanang binuo hindi ng pagkakataon, kundi ng pag-ibig paglaban, at isang sakripisyong nagdala ng liwanag sa pinakamadilim na kalaliman.